Pros and cons daw ng 170mm at 175 na crank sa MTB. Most of the time, mas makakabuti ka dun sa mas maikling crank. Lalo na kung nakasanayan mo yung 170. Technically ang maganda sa 175 is mahaba leverage, so yung power mas mataas. Pero ang cons, nakakapulikat siya minsan pag di ka sanay kasi ang lalim nung uhugutin ng sipa mo pagkasipa. Yon madalas ang experience ko doon. Sa 170 naman, saktuhan lang. Sakto yung sipa mo, tas sakto yung sa pag-scoop. Madalas less strain sa mo. Ewan ko nung muscle to, pero ito. Glutes ata yan. Parang glutes nga yun. Pero madalas naman kasi ang crank din ay nakabase sa rider height tsaka sa fit mo sa bike. Ito bagong standard to ngayon Kay ko to, Cam Nichols, yung nagbabike fit sa kanila. Ang 5'4 pababa, dapat 165. Tapos pag 5'2 pababa, 160, 155 ganon. Tapos yung mga 5'10, 170 ang nire-recommenda niya. Tignan nyo, maski halos 6-footer na din nire-recommenda yung 175. Cons ng pag sa MTB, yung mahaba sa MTB, pedal clearance, at saka yung leverage. Gamit ko kasi, mas okay ako sa road na naka-short crank kasi syempre mas matagal sa saddle time, mas efficient sipa mo. Pero sa MTB kasi, minsan kailangan mo lang din ng leverage. Madalas 170, pinaka-ideal ko sa trail. Pero ang hirap maghanap ngayon ng maiksi na crank. Oo. Yung mga 175. Panay Shopee lang din.